Hindi ko nga ini-expect, hindi ko inaasahan na babawiin ng ganon-ganon yung scholarship. Wala po akong magagawa. Masakit po para sa isang magulang, wala po kami magagawa. Ano nga kaya ang naging matinding dahilan at ang scholarship nitong si EJ ay ganon-ganon na lang mawawala? Magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin at nandito tayo ngayon sa San Juan. Dito po kala EJ, kakamusta natin si EJ. Parang puyat kayo ah. Bakit? Saan kayo galing? Nangisda po ako gabi. Nangisda kayo? Sino Opo. kasama mo nangisda? Tatay ko po. Tatay mo? Kumusta? Kumusta ang huli? Mahina po, kakunti po. Kakunti ang huli nyo? Nakailang kilo lang kayo? Mga 2 kilo lang po eh. 2 kilo? O paano ginawa nyo sa 2 kilo na yun? Bininta po. Naibenta nyo pa rin kapag ganun? Kahit 2 kilo? Magkano naman ang naging benta nyo kapag ganun? Hindi ko lang po alam. Ang mga mo po nagbinta eh. Pero sa tingin mo, ano bang isda yun? Ano Nahuli po, nyo? banak po. Mahal ba ang ganun? O mura? O ano? Mahal din naman po. Mahal din naman. Okay, kamusta naman yung ilang araw na hindi kami dito nakabisita? Kamusta nang pinagkaabalahan nyo ng isda lang? Apo. Okay. So balita ko nang galing kayo ng ano? Lucena? Apo. Sino kasama mo nagpunta ng Lucena? Ang ina ko po. Kasama mo? Okay, anong ginawa nyo doon sa Lucena? Nagpa-medical. Nagpa-medical para saan? Sa pagpasok po. Pagpasok. Okay, dun sa ano pangalan ng school? Interglobal po. Interglobal. Kamusta anong nangyari sa exam mo? May resulta? Ano po eh, kabilang linggo po daw po labas na resulta. Ibig sabihin sa ngayon wala pang resulta? Apo. Okay. So bakit nasabi sa akin na pasado ko doon sa ano? Apo, nakapasa po sa entrance exam. Entrance exam. Okay, para saan yung sinasabing result? Ano po, yung po sa resulta ng medical. Sa medical. Okay, pero sa exam, pasado ka? Apo. Okay, so yun, good news guys kasi si EJ po ay pasado doon sa entrance exam doon sa Interglobal. So ibig sabihin ay ano siya, ano ba yun kapag ka nakakapasa sa exam ng ganun? Ibig sabihin, kapag hindi nakapasa, hindi ka pwedeng pumasok doon sa school, ganun ba yun? Opo. Okay, may ano sila, mataas ba ang passing grade nila? Hindi naman. Hindi naman po. Hindi naman, sakto lang. Okay. So, pagpunta nyo doon, kamusta may nakausap ba kayo sa office, ganyan? Wala po yung mga ano po lang, mga doktor po. Okay, hindi kayo pumunta ng school, pumunta kayo? Pumunta po. Ibig sabihin yung medical, yung pinag-medicalan mo, sa loob ng school yun? Apo. Okay. Pero sa tingin mo naman, pasado naman ng ano mo, medical? Hindi ko lang po alam. Hindi mo sabi? Okay, pero mahalaga, nakapasa ka na ng entrance exam, ano? Oh, doon ba, wala ano pang ibang inisikaso nyo sa loob ng paaralan? Ano po? Ano pang ibang inisikaso nyo doon? Yun lang Sa po medical na, yun lang? Nag-medical lang po. Sino nag-announce na pasado sa exam? Sa ano po, lumabas po sa cellphone ko. Nandyan pa, Email nakasave po. pa ba sa'yo? Apo. Patingin nga. Tingnan natin guys yung resulta nung naging exam ni EJ. So nung nabasa ko yung message ng mama niya, mama mo ba yung nag-message sa akin? Apo. Okay, natuwa ako kasi nga pag sabi niya na nakapasa yung anak ko si EJ sa entrance exam, sabi ko magandang balita kasi nasabi ko na din sa tutulong sa atin na siya ay pasado sa sa naging entrance exam niya. Okay guys, so ito lumabas na yung result. Medyo mahina lang yung signal kanina ni EJ, pero ito na, nakasulat dito na good day. Good day, congratulations. This is from Interglobal College Foundation and so we're glad to inform you that you passed the entrance examination. So pasado talaga yung entrance examination ni May 4. Ano tong May 4? Ano po? Yung medical examination. Medical examination ng May 4. Sa mga sa mga tutulong sa atin para sa pag-aaral ni EJ, para po mas ma-clarify sa atin yung naging resulta. Ayan, kaya pinapakita ko sa inyo yung kanyang ipinapasa sa akin na resulta na pasado. Okay, hindi lahat kasi guys ay nakakapasa sa exam sa mga ganito, di ba? Opo. So, ano yan EJ? Nung nag-exam ka ba dito sa Interglobal, may ibinigay bang mga reviewers or wala? Wala po. Wala talaga. Ibig sabihin, nag-exam ka sa ganito, hindi kasi ako familiar guys Ibig sabihin, kapag nag-exam ka sa ganito, hindi mo talaga alam kung ano yung ipapa-exam sa inyo. Hindi po.
Ano ba yung mga in-exam dito sa nung nag-exam ka sa Interglobal? Madami po meron pong English, Science, Math. Yun, mga yun. Ano yung lahat? As in, napasa mo lahat yun? Opo. Wow, ibig sabihin yung total talaga, ibig sabihin yung total is, sinabi ba yung average na sabi ba dito? Hindi. Hindi po. Hindi, okay, hindi na siguro importante. Ang mahalaga, naipasa mo. Ano, ikaw po ba yung nag-chat sa akin? Apa. Okay, hindi ko na kasi tinignan yung profile kung sino yung nag-chat, basta nag-reply na lang ako. Mabuti na lang, may nagamit naman kayong pamasahe papunta doon. Yun pong binigay nyo kay EJ na pera, hindi na po namin... Hindi nyo ginalaw? Hindi po. Para may magamit kayo Apo, papunta gawa po doon? alam po namin may medical po yun eh. Hindi siya na po namin Di ginamit. parang lagay din yung loob nyo na alam nyo, may tiwala kayo kay AJ na makakapasa. Ano? Opo naman. Okay, so yun maganda sa Hindi na po magulang. namin ginalaw yung pera para po pamasahe po namin. May Tapos magagamit po kayo. yung pambayad po niya ng kanyang medical kung sakasukali. Magkano ang binayaran nyo sa medical doon ay? Umabot po siya ng 2,600. Ang medical? Apo. All po yun eh. Din pala ano? Lahat po ay dala. Ang medical po niya. Ayos, at least. Ayun naman kumbaga paumpisa pa lang naman kasi yun ay. Ano? Okay, di bali, nay, ganito. Na hindi ko kasi nasabi kay AJ kanina eh. Apa. Sa inyo ko po sasabihin na yun po kasing mga tutulong sa atin sa pag-aaral ni AJ, yung dalawa po na tutulong sa atin para sa ni AJ ay hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin dito sa camera natin o ipa-private ko na lang yung pag-uusap namin dito ni nanay about dito sa sinasabi ng tutulungan sa atin. Okay, pero nay, nasabi ko nga kay AJ na dapat pala hanap-hanap na rin kayo doon ng pwede niyang matuluyan ganyan. Ay, hindi po sir. Kami dawa ng kapos na rin po kami sa oras ng punta po namin. Hapon na po eh. Okay, nang pagpunta niyo doon. Hapon na po. Nay, si AJ pala sa ngayon dire-diretso yung pagdadagat niya, no? Apo, dire-diretso po talaga. Paano na kung sakaling mag-aral na si AJ at siyempre wala na si tatay makakasama, ayos lang naman kay tatay yun. Apo, okay naman po. May isa pa po akong anak. Na Nakasama. makakasama ni tatay? Apo. Puro babae ni nakikita ko ah. Ay, yung pong isa ay nag-stop na po siya. Gawa po nung napasok nga po. Tapos napasok po yung panganay. Nag-stop na po siya ng pag-aaral. Alin doon na nag-stop na eh? Ay, yung pong gitna ko. Yung sunod po sa kanya. Yan? Hindi po. Wala po din nasa dagat. Lalaki din? Apo. Sumunod Dapat kanino? po siya ay grade 10 na ngayon. Sumunod kanino? Kay EJ po. Sumunod sa iyo? Apo. Ano dapat siya grade? Grade 10 na po sana siya ngayon. Nag-stop po siya grade 8. Bakit na kailangan niya mag-stop? Sayang naman. Hindi na po namin talaga kinaya. Mas minabuti po niyang tumulong para po sa kanyang ate tsaka po din eh. Dahil graduating na rin po nung senior high yung panganay ko. Talagang kapos na kapos po kami. Kaya Huminto po napilitan na titigil. Hanggang ngayon po nakahinto pa siya. Sayang naman, buti hindi naman siya magtatampo na siya ang magsasakripisyong titigil. Siya naman po mismo nagsabi sa amin. Siya na nag-offer sa inyo. So kasi inisip ko baka mamaya magalit o someday dumating yung panahon na sasabihin niya na halimbawa kapag ka may hiningi tapos hindi ka agad na ibigay, sasabihin na ako nagsakripisyo para wala namang ganon. Hindi naman po. Napag-uusapan niya naman. Mapagbigay din po. Okay, mabuti na yung kasi para someday walang masabi. Okay, AJ, halika, lapit-lapit ka dito, may sabihin ako sa inyo ni mama mo. Okay? So, ganito AJ, yung kasing tutulong sa atin, sige sabihin ko na sa inyong dalawa. Yung kasing tutulong sa atin ay hindi ko alam kung anong naisip niya, kung bakit niya naisipan yung gano'n na mag-back out. So hindi ko nga alam kung sasabihin ko sa inyo ay kaya pumunta ako dito. Anong masabi natin doon sa ganong decision nila, pero hindi ko kasi alam kung bakit Hindi ko alam kung bakit anong naging decision nila, bakit nila naisipan na mag-back out. Napag-usapan naman na namin lahat, naging maayos na, nailatag na lahat kung ano yung magiging tulong, kung paano namin maibibigay sa yung tulong. Lahat basta napag-usapan namin. Hindi ko nga ina-expect, hindi ko inaasahan na babawiin ng ganon-ganon yung scholarship. Ano masabi mo? Ayos lang nun po. Ha? Yun na sana yung pagkakataon mo para mapag-aaral, EJ.
Oo nga po eh. Go, ang pangarap. Alam ko pangarap mo yun eh. Ang gusto mo sabihin ni Jay, sabihin mo. Wala po. Wala po akong magagawa. Pero gusto mo kapag-aaral, di ba? Opo. Kami din ni Jay, gusto din namin makatapos kayo. Kaya nga tontuwa ako nung nalaman ko na, ayun, mapag-aaral ka, may bigyan ka ng pagkakataon, tapos bigla-bigla na lang ganun yung mangyayari, na may mangyayaring back out na ganyan. Kaya nalungkot ako nung malaman ko. Kaya sabi ko puntahan natin si EJ, kailangan niya malaman ng pamilya niya to. So, ayun. Kayo na, anong gusto mo sabihin ay? Una po masakit po para sa isang magulang. Wala po kami magagawa. Sa Panginoon na lang po kami aasa kung sakali. Anong kahinat na ng bata. Okay. Pero yun, EJ ay sa prank! Grabe. Joke lang nanay, joke lang. Joke lang po yun, syempre. Yan, kumbaga ay napag-usapan na namin ng tutulong yan. Kaya mangyarit na yan, no? At nakikita ko sa kanilang porsigido talaga silang tulungan din si EJ. Nanay, joke lang na, huwag ko na umiyak. Joke lang EJ ha. Joke lang. At siyempre, kaya nga sabi ko sa inyo, dapat pala nasabihan ko kayo maghanap-hanap na kayo ng boarding house. Kasi may isa pa sa atin na gusto rin tumulong, karagdagan para sa boarding house mo daw. So maganda kasi dito nga yung sinasabi ko na pag marami, mas maganda na magtutulong-tulungan, nanay. So ngayon, meron na sa ating tatlong gustong tumulong. Hindi pala ako nakakapagawa ng GC para mapag-usapan kung sino may sagot sa ganito, sino may sagot sa ganyan. Tapos, di ko alam kung ano kasi kung papayag sila sa ganong setup o basta't mag-aabot lang sila ng tulong tapos tayo ng bahala. Ganun na lang. Basta hindi ko pa kasi sila nakakausap tungkol doon, nanay. So, ngayon, anong oras na ba? Anong oras na ba dyan sa cellphone mo, EJ? 1 o'clock na. Okay, 1 o'clock na pala. So, medyo late na kami. Di bali, ang pasukan naman ay kailan? Kailan ba sinabi? Sinabi ba ang pasukan ay kung kailan? Hindi ko po. Pero sa tingin nyo, ano ba nagsisimula ang pasukan? Pero nung inano po sa amin, July daw po. July. Opo. So, ngayon ay buwan ng Ano na po, May? May. June, July. Matagal pa pala. Opo. Okay, walang problema. Ha? At ngayon ay alanganin na kasi pwede sana tayo pumuntang Lucena ngayon. Kaso nga lang mag-alas 2 na, di ba? May nagpunta pa kasi kami ng Rosario. So di bali, basta magme-message ako sa inay para si EJ ay hindi makaalis. Mag-message ako sa iyo kung samahan namin si EJ na maghanap-hanap kami doon ng boarding house. Pwedeng bukas isang araw, ha? Okay. Kung bukas, hindi ko alam kung matutuloy kami sa Manila, kung matutuloy kami sa isang araw. Pasensya na kayo nung Monday dapat. Diba dati pupunta kami dito nung Monday? Ay, wala din po kami. Oo, nagkataon din palang wala. Mabuti na lang pala, hindi kami dito nagpunta. Nung po kayo nagtatiyano na doon na po kami. Pitsa 4 ba yun? Apo, 4 na tatay. Okay, so nagkataon din pala na pitsa 4 yung medical niya. Na yun yung din yung sabi ko pupunta kami dito para samahan siya sa sa Interglobal. Para, tama, Interglobal? Opo. Sa Interglobal para mag-inquire kung magkano yung magiging total ng kanyang tuition fees sa loob ng isang semester, ganyan. Kung magkano yung abutin, di ba? Pero ang pinapatanong nga sa akin ng sponsor din ay kung magkano daw yung abutin ng isang taon. Ganon. No? Gusto rin siguro nilang malaman. Okay? So, mamaya, walang signal dito, no? Opo, mahina po. Mahina. Ang po dito, dito sim ang malakas po signal. Kasi guys, nasabi ko nung last time na gusto ko din siyang makausap ng mga tutulong. Gusto ko magkausap-usap din sila, makausap nila si EJ, ma-interview nila si EJ. Kaso nga lang, ito pagkakataon na to ay walang signal dito sa lugar na to. So, i-timing na lang natin siguro. Pag punta natin ng Lucena, doon na lang kayo mag-usap-usap. Anong naramdaman mo kanina nang sinabi ko sa'yo? Wala po, kinabahan po. Ha? Kinabahan po. Akala mo, totoo talaga. Panay po ang dasal niya na sana may tumulong sa kanya . Yun talaga ang prayer niya. Tsaka po sana makapasa daw po siya doon sa medical. Walang maging problema. Kayo ba, di ko kasi alam yung family nyo ay, kayo ba bilang pamilya, open ba kayo sa isa't isa? Opo. Pati siya kahit lalaki?
sa iyo? Opo. Oh. Sa amin po mag-asawa, lahat po sila. Ah, ganun. Open talaga sila. Opo. Pag may problema ka ba, AJ, naranasan mo nung nag-share sa mga magulang mo? Opo. Ah, naranasan mo na? Opo, kahit po sa school. Oh, sa love life na Ay, medyo, parang wala pa po. Medyo po, ano lang. Tumawa si mama mo, parang hindi ka nagkakaroon ng love life, Oh, hindi, AJ, ganito. May, di ba nabanggit ko na yata sa'yo na sa bilang sa scholar, alam mo din naman na ang bawal unang-una ay mag-girlfriend. Kung lalaki, syempre girlfriend bawal. Kasi alam mo naman na pwedeng maka-apekto yun sa pag-aaral mo, di ba? Ikaw ba, wala ka ba sa aming sinisikreto na girlfriend? Wala po. Ha? Wala? Meron pong girlfriend, baka po yung Serena. Serena? Sa laot eh. Oh, di ibig sabihin wala kang girlfriend sa ngayon. Kung sakali ba, AJ, tatanungin kita, kung sakali ba na nag-aaral ka na at may maramdaman ka sa isang, may magustuhan ka sa kaklase mo, pipiliin mo bang pumasok sa relasyon o pag ano? Hindi po, papatuloy ko muna po pag-aaral. Pero yung bugso ng damdamin, minsan di napipigilan. Kaya ba? Kaya po. Kaya? Okay, so sinisigurado lang natin guys kay AJ kasi para na sa ganun, kapag ka pumapasok na siya, alam niya yung limitation kung ano. Kasi para sa kanya naman yun, di naman para sa amin, di ba? Kung ikaw ay ano, kasi kapag nag-girlfriend tayo, maraming possibility na tukso na pwedeng mangyari. Masisira. Di ba? Masisira lahat ng pangarap. Hindi naman sa masisira ang pangarap, pwede mo na para naman ituloy. Kaso nga lang, magkakaroon ng delay. May gap na Di ba? Oo, magkakaroon na ng gap yun na instead na gagawa mo na ngayon, hindi mo muna magagawa yun kasi nga, possible magkaroon kang pamilya ka agad, ganyan. Yan naman, napapayuhan mo naman sila. Opo naman, lahat po sila. Lahat Kahit po yung panganay ko, ganun din po. Napagsasabihan mo naman. Maganda talaga kapag ka lumalaki ang bata na nasa wastong gabay ng magulang at napagsasabihan, di ba? Pero wag lang naman yung... Ikaw ba, Nay, bilang nanay, tatanungin kita, ano ba ang mas pabor sa'yo? Ang mag-alaga ng bata ng mahigpit, maluwag, o yung sakto lang? Yun po sakto. May disiplina, hindi rin po masyadong maluwag, hindi rin po masyadong Mahigpit. nasasakal. Tama. Kasi guys, sa experience ko, sa nakita ko sa mga nakapaligid sa atin, sa nag-experience ko, sa karanasan ko sa buhay, kapag ka magulang ay sobrang higpit po sa bata, ay mas lalong nagkakaroon ng problema. Kasi doon pumapasok yung bata ay nagre-rebelde, di ba? Kasi may mga time na gusto man nilang gawin man lang yung simpleng bagay na gano'n na makapagpasaya sila. Pero lahat bawal, nakakasakal. Doon minsan lalong nagre-rebelde ang bata. Diba, Nay? Lumaki na po ako sa ganung proseso. Sa gano'n kayo, Yung mahigpit po yung magulang. magulang na sobra. Super. Pero ano sa iyo? Anong kinalabasan? Hindi po siya. May okay din po. May- Naramdaman ko rin po na sakal ako. Ano yung naging, ano, Nay? Yung naging, kumbaga naging kinalabasan nung pagiging mahigpit ng sobra? Masama po sa loob. Sa loob ng pagiging anak. Opo. Tapos, pero hindi ka naman nag-asawa na maaga. Hindi po. Magto-26 na po ako. Okay. Magti-26 ka na. Pero yun nga lang, nandun pa rin yung part na yung may mga gusto kong gawin na kahit paano hindi naman, alam mo naman, hindi naman talaga totally makakasama. Pero hindi mo magawa sa sobrang higpit na, di ba? So, hindi ka ganun kay EJ? Hindi po. Kasi po pinagdaanan ko na. Pinagdaanan. Tama yun. Naranasan ko po yung gano'n, yung mahirap, masakit. Hindi ko po pinaranas. Sa anak, hindi mo na pinaparana sa anak. Pero wag naman natin gagawing iti-take advantage yung pagiging medyo maluwag ng magulang. Ano, para gumawa ng hindi maganda. Di ba, EJ? Okay, so, isa pang tanong. Sa tinagal-tagal ninyong magkasama na pamilya, si EJ po ba minsan napaiyak na kayo? Alin po? Si EJ ba napaiyak na kayo minsan? Ang mukhang ko lang po, di pag may sakit ya. Yun lang. Nakakatakot. Pero yung sa pagsagot, One time lang po, pero hindi na po naulit. hindi na naulit. One time. Dahil saan yun ay? Ano po, hindi lang yung ginabi po ng uwit dawa ng sa kaklase, yung may ginawa pong project, hindi ko po alam. Okay. Siyempre, Hindi bilang po. magulang, mag-aalala. Hindi po nasabi sa akin agad. Doon nagalitan mo. Tapos siya sumagot. So, slight lang naman. Pero po. hindi na Pinaliwanag naulit. po. Hindi na naulit. Hindi na po. Hindi na po naulit na pupunta ng hindi pa paalam ganun. Okay. Pero in total, Nay, bilang anak si EJ ay masasabi mo talagang mabuting anak. Opo naman. Masasabi mo mabuting anak. Opo, talaga po. Talaga pong siya ay naging parang padre di pamilya na rin po namin katuwang. Ay, ganun. Opo. Katuwang na sa
Sa lahat po. Gastusin, sa lahat. Sa lahat po. Trabaho sa bahay. Opo, lahat po. Kasi siya yung laging kasama ng tatay niya, no? Okay, so EJ, ito tinatanong ko lang naman sa mama mo. Kasi siya yung makakasagot niya, hindi naman kami. Para nang sa ganun, kasi gusto din naman namin, yung tutulungan namin ay talagang totally, talaga siya. Pwede rin naman po niya, sir, na tanongin sa aming mga kapitbahay na may kilala sa kanya. Sa totoo lang naman, ganun din naman, pare-paras lang naman ang sinasabi. At saka kami, nakita na din naman namin kay EJ, yung palang pagtulong niya sa inyo sa pag-aaral niya na siya yung naghahanap buhay habang nag-aaral para lang makatulong sa inyo. Gawain na po ng isang mabuting anak yun. Nanay, Opo. kaya doon pa lang na basihin mo na, doon pa lang mo palang basihin ay pakikita mo na kaagad na may good character ang isang tao. Okay? So sige, kayo ba'y nagtanghalian na? Hay, mag-ano pa lang po. Nakapag na po kami, nagluto po at makakain muna kayo. Ay, kami ayos lang kami na Ay, mayroon po kami hindang ng konti. Basta't kayo na lang, sige. Ganito, EJ. So, gusto kasi ni EJ din yung niya, yung perang binigay ko sa kanya noong nakaraan. Siya na po namin doon. Sabi ko pa huwag gagastos para pag nag-medical. So, ang galing lang kasi, sigurado alam mo yun, yung pera na nila, alam nila kung paano ilaan dun sa mga gastusin. Di ba, Nay? Okay. Hindi sila yung parang kapag nagkapera, ubus biyaya, sige, gastusin natin sa ganito at meron tayo ay. So, mainam na marunong. Nanay? Opo, gwapo na, baka po mapataong wala kaming mahuli. Hindi po kami makapunta doon, wala po kaming pera Ay kung gayong hawak na niya, ipitin na lang yung pera para pag oras po ng may magagamit ka agad. May magagamit. Opo. Tama naman yun. Okay. So, EJ, hawak ka. Para may panggastos din kayo dito. Ano? Okay. So, guys, ngayon, yung namin dito, yung pagpunta namin dito, pagsadya namin ngayong araw dito kay AJ ay para nga po masabi ko sa kanila ng personal din yung karagdagan na gustong tumulong sa atin. At pangalawa, gusto kong kayo mismo ang makasaksi ng pagsasabi nila na si EJ po ay nakapasa sa entrance exam, kasi yun po para sa akin ay isang achievement sa kaagad yun ay para kay EJ, yung maipasa niya, first step ng achievements niya sa pag-aaral, yung maipasa, kasi doon magsisimula lahat yun ay. Kaya proud ako sa EJ, ha, nanipasa mo yung exam, pagbutihin mo pa, tapos yung ginagawa mo ngayon na pagdadagat, kahit paano maglang ka din ng pahinga para sa sarili. Opo. Ha? Opo. Hindi, huwag mong abusuhin yung katawan mo. Kasi kapag humina ka katawan mo, paano ka pa mag-aaral yan? Di ba? Opo. Laanan mo din ng katupaanong pahinga. Opo. Okay. So, sige. Pasok tayo dito sa loob nyo na Ako rin itong pandak na ito. Medyo malawak-lawak sana itong area nila. Sige po tayo. Merenda, wala na merenda dito. Ayos lang ho, ayos lang. Kayo? Ilaw mo. Ay, grabe naman yan, tay. Palabas. Ano to, Nay? Ano po yan? Bilo-bilo. Bilo, tapos... Biko. Sinukmane. Sinukmane, ano? Sa amin, Sinukmane po sa Batangas. Sige, tikman natin. Sabay-sabay po tayo. Sige po. Kakapalang po na yung mukha ko. Kain po tayo, Nay. Tay, sabay kayo. Ano po ito, luto ninyo? Niluto po yung kagabi ng aming biyahe. Okay. Nay kayo. Kain ka, Mak. Tikman natin ito. Masarap to. Tsaka masama guys ang Kulit. tumatanggi sa gantong biyahe. Nakuha ko ba yung ano? Ito pala kay Nay. Nay, kunin ko yung microphone, Nay. Nay, kayo, kain tayo. EJ, halika, sabi kayo. Dito na. Ha? Kahit busog, kumain ka rin. Halika, kain tayo. Para may kasama kami dito. Sabi guys, unang subo ng bilo-bilo. Sarap. Ano siya? Ano to? Yung channel natin ay ano na ito, review ng pagkain. So, si JJ, saluhan mo kami. Nandito ko. Sarap. Ibig sabihin ni AJ, nung kanina pagdating namin dito, kasalukuyan mo na natutulog ka. Opo. Kasi nga, anong oras kayo dumating? Madaling araw na po. Umaga na. Umaga na kayo dumating. Opo. So, ibig sabihin ay, anong oras ka natulog? Simula ba pagdating mo o nag-asikaso pa kayo ng mga gamit ko sa dagat? Ano po? Yung mga kagamitan nyo, di ba? Iaayos mo pa.
Ibig sabihin, pag dumadating kayo dito ng oras ng pagdating nyo talaga, hindi pa totally makakatulog ka kaagad. Opo. Asikasuhin mo pa yung mga kailangan asikasuhin bago matulog. Okay. Nakakain daw tayo niya. Hindi yata nakasiutan. Kumakain mo yan, nagka-camera lang. Nana. Okay. So guys, ngayong araw ay nagpapasalamat ako sa lahat na sumama sa amin dito sa San Juan. At ito, kakain muna kami kasama si EJ. Kasi every time na may alok sa atin ng pagkain, hindi naman natin yan pwedeng tanggihan kasi yan ay biyaya. Diba? Para tayong tumanggi sa biyaya niyan. So kahit pa paano, kung kahit busog ka, ano lang, kumbaga bilang pakikisama din ay ano tayo, titikman natin yung hinihain nila. So, tapos, samahan nyo kami sa susunod na vlog namin nila AJ pagpunta namin ng Lucena. So, hindi lang natuloy nung Monday, tama-tama din pala wala sila dito nun. Pabuti na lang talaga nagkataon din na may lakad kami nun at hindi nangyaring nagpunta kami dito kasi sayang din pala yung papunta namin kasi umalis sila nun. Nag-medical si EJ. Sana makapasa siya sa medical para dire-diretso na ito. No? Tapos, yung mga tutulong po sa atin para kay EJ sa scholarship niya ay salamat po kasi isang message ko lang sa inyo, nagre-reply agad po kayo. Kaya maraming salamat. Ayun, pinarang ko lang si EJ kanina at kinabahan pati si mama niya. So, nakita ko kasi kanina na medyo seryoso sila eh. Guys, palabas na kami ng lugar nila EJ at ayun, natuwa din ako sa mga nalaman ko dahil off-cam kanina ay kunento nila sa akin kung ano pa yung mga sakripisyo ni EJ dito sa kanilang tahanan, like yun, iigib pa pala ng tubig yun guys, yung alam mo yun, yung pinagtatabo niya yung mga tao dun sa isla na binabayaran siya, ganon. So isa pa din ang natuwa ako sa sinabi nila dahil gusto daw ni EJ na mag part-time. So maganda naman yon, hindi naman kasi porke may tutulong, 'di ba? Aasa na lang tayo doon. Maganda din yung kagustuhan nila na gusto ni EJ mag part-time, like pumasok sa mga fast food na ang trabaho 2 hours, 3 hours, kasi sabi ko nga maganda din yun kasi malaking bagay ang may tutulong nun, lalo na sa pandagdag panggastos, sa mga biglaan na project, may mahuhugot ka agad-agad. Kaya sabi niya, opo, talagang gusto ko po yun. At ang isa pa nga ako natuwa kasi ang gusto pala ni EJ sana guys, sa palengke lang, gusto niya kahit sa palengke lang daw, kahit na siya nag-aaral lang seaman, di ba? Hindi siya, wala daw, hindi, alam mo yun, yung parang hindi niya iniisip na kung may makakita sa kanya mga klase niya, gusto niya magtrabaho sa palengke, siguro like dishwasher sa mga kainan doon o sa mga karinderya o tagahakot ng kung ano man. So natuwa ako doon kasi yung bata ay dahil sa pagka-desidido niya mag-aral, wala siyang iniisip na kahit ano man na sasabihin sa kanya ng tao, di ba? So wala siyang pakialam sa discrimination ng ibang tao, basta siya mag-aaral. Ganun yung nakikita ko kay EJ, kaya alam ko na yung tulong ng mga sponsor sa atin para kay EJ, alam ko magiging worth it balang araw at may masasabi tayo sa sarili natin na wow, may napatapos tayong isang tao na hindi natin kaano-ano na ngayon na isa ng seaman. So sarap sa paramdam nun at sana yun, tulong-tulong tayo para dito kay EJ. At salamat sa lahat ng nanonood ng vlog natin everyday kahit anong mission. Salamat, sana samahan nyo kami. Kita kasi tayo sa susunod na vlog. Thank you so much sa pagsama ulit. Suportahan nyo syempre yung mga kasama ko sa team. Commander ni Marcos, si Mrs. at si Ran Steve, yung cameraman natin na nasa Bicol, nagpapahinga nga at nagpapagaling sa kanyang sakit. So sana panoorin nyo din yung mga vlogs nila. Maraming salamat po at sa cameraman kay Mac. God bless po sa lahat.